Psychology of corruption. Meron akong tatlong principles sa psychology na gusto kong i-share sa inyo. Yung sikat na lalaki dun sa Stanford Prison Experiment, yes, si Philip Zimbardo. Siya yung nagsabi ng Lucifer phenomenon or Lucifer effect. Sinabi niya na kahit yung mga taong mabubuti kapag nilagay mo sa isang lugar kung saan toxic o kaya bulok yung sistema, pwede din siyang mahawa or pwede rin ma-develop sa kanya yung pagiging ganun. Napakadelikado niyan. So, ibig sabihin, pag nilagay mo sa isang posisyon at may kapangyarihan ng isang tao, kahit pag-aano kaganda yung kanyang intention, pero marami ang gumagawa nun, pwedeng maikonekta din natin dito yung principle na tatawag na de-individuation. More likely, dahil ginagawa ito ng mas marami, gagawin niya yung bagay na hindi naman niya usually ginagawa as an individual. Samantala, yung mga tao naman na gumagawa nito na meron talagang kakayanan or predisposed na gawin, ito yung mga taong tinatawag na may dark triads. Ito yung pangalawang konsepto. Narcissism, Machiavellianism, at saka psychopathy. Narcissism, malinaw naman yun, di ba? Yung self-entitlement. Yung mismo Machiavellianism, ito yung kakayanan namang manipulate. At yung psychopathy naman, ito yung mga taong walang ganong klaseng remorse or guilt kapag ginagawa nila yung mga bagay na yun. So, ito yung mga tao na to, may pagka-predispose silang gawin yung mga bagay na hindi maganda. Ito yung maaari nagbibigay ng influence dun sa mga taong bago pa lang. Tapos medyo nakakahawa, 'di ba? Ng maling gawain ng mga taong kahit papaano may good intention. Pangatlo, yung tinatawag na moral disengagement na nanggaling naman kay Albert Bandura. Sinasabi ni Albert Bandura, ito yung ginagamit para ma-rationalize yung mga hindi magagandang gawain. Halimbawa, dahil hindi naman ikaw yung nagsimula talaga ng corruption, pwede mong sabihin na, hindi naman ako nagsimula nito, ginagawa naman din ng marami yan. O kaya paglarason din na wala naman akong directly nasasaktan or pinapatay. Pero lahat ng yan, syempre, dahil corruption yan, sangay-sangay yung mismo problema. Wala ka man pinapatay na directly, pero dahil nagko-corrupt ka, marami naman taong namamatay ng dahil sa baha. O diba, kapag yung tatlo na yan, meron dun sa tao na yon, nasa paligid niya, ginagawa din ng iba, tapos meron pa siyang moral disengagement, diba? Malamang, talagang masusustain yung corruption sa isang magulong sistema. Ngayon, anong pwede natin gawin? Piliin nating maigi kung sino ba yung dapat namumuno. At the same time, maganda na sinusubukan natin i-call out at huwag i-normalize yung corruption. At simulan din natin sa sarili natin na hindi rin tayo maging corrupt. Kasi yung corruption di lang naman yan sa mga politicians eh. Ito ay nagsisimula sa mga maliliit na bagay na lagi din natin ginagawa ng excuse. Tayo din sa sarili natin, meron din tayong corruption na ginagawa. So yung pagbabago, magsisimula din talaga sa atin kapag patuloy natin dinedemand yung accountability.